anong tawag niyan mga tol. Bigla akong napahinto dito. Kita ko yun. Uy! Bilis! Oh, pwede bilis! Nakaharang, Brad. Musta? Kira, Brad. Pagulin kitang hinahanap. Nakaharang sa daanan ba? So yun, yun sa tol, ang mapapalang araw po, o hapon, anong oras na makita mo itong video na to. Dito po ako ngayon sa area o location pa rin kung saan sinundan ko po yung may dala ng anak ko na si Commander Arnel, si Brad Arnel. At ngayon mga tol, umatras po ako doon sa kinaroroonan nila. At alam ko naman po kasi alam ko na po kung saan nila dinala yung anak ko. At sa palad mga tol, sa dinala nila sa anak ko, wala doon yung anak ni Bradre at wala doon si Commander Bangkil o si Commander Bagnot. Ang nandoon po ay mga bandido at saka mga bantay sa paligid lang yung nandun, nakita ko. Pinadalhan nila sa anak ko. Sabi nila ay doon sila muna mananatili sa ngayon sa ganitong panahon. Parang may bagyo, iwan ko kung anong nangyayari sa panahon mga tol, lagi na lang umuulan. Ito nga ako ngayon, basa na rin ako. Magandang palad mga tol. Nakontak ko po pala si Bradre at nag-uusap kami. Ito po na araw na ito, ito po na panahon, oras na ito, nilaan po namin na magkita po kami. At may pinag-usapan din kami sa location, area kung saan kami magkatagpo. Dumito muna ako mga tol, relax at pag-antay ng tamang pagkakataon sa paglalakbay at paglalakad. Malakas pa naman ang ulan. Dito muna ako sa ilalim ng puno para di ako masyadong mabasa ng ulan. Nangamba ako mga tol, nababasa ako ngayon. Delikado yung sarili ko kasi ilang araw na ako na nainitan sa bigla na ganito. Umawi yung araw at biglang umulan. Ilang araw na pong umulan. At pagka magtaka din po kayo mga tol na yung video ko ay medyo natagalan ng nasundan na hindi ako nakagawa ng video. Hindi ko talaga sinayang yung pagkakataon mga tol. At hindi ko nagsayang ng talaga pagkakataon para sinadya ko po na di mag video. Nakasunod talaga sa kanila. Kung nag-video nga ako, kung naka-standby sila, nung nagpahinga sila na parang tinorture nila yung anak ko. Pero mahal lang, hindi torture na sinakta nila, ginapos nila at sinisigaw-sigawan yung anak ko. Sakit sa dibdib po mga tol na nakita ko na gano'n na wala akong nagawa. Hindi ako makalapit sa anak ko, hindi ako makagawa ng kilos. Nasa isipan ko rin mga tol na yung kaligtasan ng anak ko. Kung nagawa ako ng kilos, delikado ang buhay ng anak ko, delikado rin yung buhay ko kasi ako lang mag-isa. Sinadya ko talaga na gano'n na panatilihin na nakamasid sa kanila. Sinundan ko sila, nagsimpuhan ko mga tol. Dinala talaga nila doon sa area o kampo nila. Istambay nila nga sa ngayon. Di lang kalayuan yun.
para sa akin, sa amin, malapit lang yan sa amin. Iwan ko sa inyo. Makikita niyo yung patungo doon. Siguro malalayuan siguro kayo kasi hindi kayo sanay sa ganitong lugar. Kami, sasanay na kami sa ganitong lugar, sa ganitong panahon. Yung mga tol, naglalakad sila. Palihim ako nakasunod talaga sa kanila. At yung distansya ay pinatili ko yung distansya ko sa kanila na hindi ako makita, hindi ako maramdaman ng kalaban. Ginamit ko talaga yung tagulilong. Hindi basta-basta na masumpa ng kapangyarihan nila. Iyak nga ako mga tol. Nagmasid ako doon sa kwan. Umiyak yung anak ko. Humingi ng pagkain, humingi ng gatas. Wala silang naibigay. Ano ko sa sarili ko, hindi ko pwede na nagalaw, hindi ko pwede na lapitan siya. Labag man sa puso't isip ko. Kailangan ko na gawin. Kailangan muna na magkatagpo kami ni Brad para matulungan niya ako sa problema ko. Sa problema niya, magtulungan kami. Baka sakali na yung makita yung kanyang anak, hindi mo na namin makita yung kanyang anak. Gusto ko talaga na ibaba yung anak ko para makabawi ako sa kanya. Makabawi yung maka-recover yung katawan niya, maka-recover yung gutom niya. Ito talaga sa dibdib ko nga tol, na ganon yung nakita ko, ganon yung mga narinig ko sa anak ko. Nagugutom. Walang makain. So, iwan ko. Nung umalis ako doon kanina, may umalis din na bandido. Parang natusan ni Brad Arnel na kumuha daw ng pagkain. Iwan ko kung kukuha pa talaga yun ng pagkain. At alam ko naman mga tol na si Brad Arnel, Commander Arnel, nagkaganyan siya dahil sa ginawang hypnotize ni Commander Bagnot. Nagkaloob sa kanyang kapangyarihan na nanggaling sa masama kaya siya nagkaganyan. So, ramdam ko pa rin na may awa pa rin na natitira sa kanyang sarili. Makikita ko naman sa mga galaw niya. Nalapit sa anak ko. Parang may kakaiba na nakita ko sa kanyang galaw. Parang may natitira pa na awa po si Commander Arnel, si Brad Arnel. Delikado lang talaga kung magpadala ako sa emosyon ko. Ngayon hindi niyo na ako makita sa ganitong status. Makikita niya ako, hawak nila ako. Pagkasama na kami sa anak ko. Kaya iniisip ko talaga na hindi ako nagpadalos-dalos, hindi ako nagdala sa emosyon ko. Yan o. Dito ako ngayon sa tinataguan ko ngayon. Nag-aantay ng tamang tiyempo. Maglalakad tungo doon sa usapan namin ni Bradre. Pagtagpuan namin. Alam naman niya yung location at alam ko rin yung location na napag-usapan namin. Baka sakali na magkatagpo kami, hindi na kami magdalawang isip daw na sabi niya magkatagpo tayo Brad, magkita tayo. Hindi na tayo magdalawang isip Brad na puntahan natin yung sinasabi mo na pinalalagyan ng anak mo. Yun, usapan namin na dyan kami magkita sa usapan namin. Huwag talaga kayo mag-alala mga tol. Alam ko talaga kung saan nila nilagay yung anak ko at hindi sila lalayo at hindi sila lalakad doon kasi dahil sa panahon na ito hindi daw po muna sila lalakad at doon na po sila muna magbalipas ng ilang araw.
Kailangan na magmadali talaga kami ni Brad sakali na magkikita talaga kami. At yun po pala mga tol, may mga problema din mga kasamahan ko. May nakapag-abot sa akin ng mensahe. Si Brad EJ ay hypnotize ni Commander Bagnot at yung alaga daw ni Brad Buds na si Noah, ng bata, ay naging isang commander din daw. At may isa pa na talagang napakalaking problema mga tol. Bago ko lang nabalitaan kahapon at saka kanina, si Brad Remart ay nahuli daw ni Brad EJ. Masakit sa dibdib din po mga tol, kasi yung nakahuli sa kanya ay mga kasamahan pa namin si Brad EJ. Naawa ko kay Brad Remart, hindi ko talaga makita yung video niya kasi signal, at mahina talaga ang signal dito. Napakadelikado po yung nangyari kay Brad Remart mga tol. Yung ginawa ni Brad EJ, hindi niya kasi alam kung ano yung ginawa niya kasi hypnotize ko siya. Sana maintindihan niyo po mga tol yung kalagayan ni Brad EJ din. Sana ay huwag niyo husgahan ano yung mga nakikita niyo sa kanya ngayon. Nang dahil lang po yan sa ginawa ni Bagnot sa kanya na pag-hypnotize. May nag-abot din sa akin ng mensahe i-hypnotize din po daw si Brad Remart. Hindi namin mabalanse anong gagawin namin. Nasa problema pa rin po kami ngayon. So baka sakali na magkasalubong kami dito sa area na ito, o ano man yung dapat makuha dito, ay hindi kami magdalawang isip na tulungan din sa Brad EJ, si Brad Remart. Tindahan po siguro ako mga tol. Yung nanakbay ko. Yung mga tol, ipagdasal na po ninyo sila mga tol. Sana ay malampasan din nila yung mga pagsubok na nasa kanilang buhay ngayon. Masakit man sa dibdib, sakit man sa isip na hindi kami makapunta doon. Kung hiyaan niyo po, kung matapos tong problema namin dito ay nakikita ko mga tol, delikado. Anong tawag niyan mga tol? Bigla akong napahinto dito kasi nakikita ko yan, parang bubuyog. Ang mahalaga po na ipagdasal po natin sila. Ilang kalayuan yun dito. Nag-usapan namin ni Brad na magkikita kami. Bakit may bandido na naman dito mga tol? Tapos lang yung putong ko. Nabalik ko sa bahala.
makabot. Ngayon lang, mga local ras na ng lockdown lang dito mo. Wala pa sila pa sa kamat mga brothers. Hey! Uy! Sige! Ito! Mga nabilis! Brad! Mas lang ko kasi nakaharang, Brad. Basta. Kira Brad, pagod din kitang hinahanap. Nakaharang siya sa daanan ba? Yan mga tol. Si Brad ay nandito na rin pala sa usapan namin na Pagbabanda yung sinasabi mong kampo nila ngayon. doon pa sa unahan, Brad. Layo pa Oh, dito. layo pa. Tandahan tayo. So, pwede na kontakan.